Kapag naiisip mo ang mga mayayaman, malamang nai-imagine mo na walang katapusang paggastos at maranyang pamumuhay. Ngunit sa totoo lang, karamihan sa mga mayayamang tao ay may mahigpit na alituntunin kung saan sila mas nakakatipid. Maaring magulat ka, pero maraming mayaman ang nananatiling mayaman dahil sa pagiging maingat nila kung paano nila ginagastos ang kanilang pera. Kahit na marami silang pwedeng gastusin, sa video na ito, ibabahagi ko kung ano ang mga bagay na iniiwasan bilhin ng mga mayayaman kahit na kaya nila itong bilhin. Sa pamamagitan ng mga habit na ito ay may maitatabi tayong pera sa ating mga bulsa. Money-wise Pinoy. Una, ang mga mayayaman ay bihirang magwaldas ng pera sa mga mamahaling sasakyan. Maaring isipin mo na kapag may pera na ang isang tao, natural na bibili ng mamahaling sasakyan. Ngunit maraming mayayaman ang mas gusto ang mga maaasahang sasakyan na hindi mabilis mawalan ng halaga. Halimbawa, maaring makakita ka ng milyonaryo na nandyan nagmamaneho ng isang karaniwang Toyota o Honda kaysa sa isang luxury car na 10 beses na mas mahal. Bakit? Dahil naiintindihan nila na sa sandaling bilhin mo ang isang mamahaling sasakyan, agad itong nawawala ng halaga. Mas pipiliin nilang gumastos ng hindi gaanong mahal pero quality at isang maaasahang sasakyan na tatagal ng maraming taon kaysa sa napakamahal, magarbo pero mabilis ma-depreciate. Kahit na si Warren Buffett, isang bilyonaryo, ay kilalang nagmamaneho ng isang simpleng sasakyan dahil tinitingnan niya ang mga sasakyan bilang isang paraan lang para makapunta mula sa isang lugar patungo sa isa, hindi bilang isang investment o simbolo ng estado o kayamanan. Sunod, ang mga mayayaman ay karaniwang iniiwasan ang pagbili ng mga bagong electronics bawat taon. Ang mga telepono, laptop at gadgets ay laging may mga upgrade, kaya't maraming tao ang natutukso na gumagastos ng pera upang makasabay. Ngunit bihirang bumili ang mga mayayaman ng mga devices na agad-agad pagkatapos nilang mailabas. Sa halip, pinapalawig nila ang buhay ng kanilang mga telepono sa loob ng isang taon dahil alam nila na mabilis mawala ng halaga ang bagong teknolohiya. Bakit ka nga ba magbabayad ng 80,000 para sa isang telepono ngayon kung ang sa susunod na taon ay magiging lipas na ang modelong yon? Hindi nagpapadala ang mga mayaman sa mga trick ng marketing at bihirang maramdaman ang pressure na mag-impress sa iba gamit ang pinakabagong teknolohiya. Para sa kanila, mas mahalaga ang practical na gamit kaysa sa pagiging una mula sa pila. Isa pang gastos na maingat na iniiwasan ng mga mayayaman ay ang pagbayad ng mga hindi kailangang bayarin. Kasama na dito ang mga late fees, ATM fees, overdraft charges at lalo na sa mga interest sa credit card. Siguradong ang mga mayayaman ay tinitiyak na ang kanilang mga bills ay babayaran sa tamang oras at madalas ay ina-automate na nila ang kanilang mga bayad upang maiwasan ang mga late fees. Isipin mo ito. Kung madalas kang magbayad ng mga late fees o magkaroon ng ATM fees kada buwan, aabot ng daang-daang dolyar o peso ang nasasayang taon-taon at hindi pinapayagan ng mga mayayaman na masira ang kanilang finances ng mga maliliit na bayarin kaano man kaliliit ang mga ito. Mas pipiliin nilang ilagay ang extra nilang pera sa savings o investments na pwede pang lumago. Isa pang karaniwang gastos na iniiwasan ng mga mayayaman ay ang pagbili ng mga designer na damit dahil lang sa logo. Habang madali mong maiisip, ang mga mayayaman ay madalas magsuot ng mga designer brands. Marami sa kanila ang tahimik na mayaman at mas pinipili ang mga dekalidad na damit na walang nakikitang labels. Mas pipiliin nilang mag-invest sa mga damit na tatagal ng mas matagal kahit hindi mga sikat na brand. Isipin mo, ang paggastos ng 200 pesos para sa isang shirt dahil lang may logo ito ay hindi nakakatagdag sa kalidad. Patas lang ang presyo nito. Alam ng mga mayaman ito at bumili ng maayos na damit nang hindi alintana ang mga labels o uso. Para sa kanila, ang damit ay praktikal, hindi isang simbolo ng estado. Gayun din, bihirang magwaldas ang mga mayayaman ng pera sa impulsive shopping. Alam mo na siguro kung anong pakiramdam,
Makakita ka ng isang bagay na hindi mo naman balak bilhin at bigla na lang itong napupunta sa iyong cart. Para sa mga mayayaman, bihirang mangyari ito. Karaniwan silang namimili ng may malinaw na layunin. Pinaplano nila ang kanilang mga binibili at iniwasan ang mga biglaang desisyon na naging daan para gumastos ng daang-daang peso taon-taon. Halimbawa, gumagawa sila ng shopping list bago pumunta sa tindahan. Bihira silang lumihis mula rito. Maaring mukhang maliit na disiplina ito, ngunit sa paglipas ng panahon, nakakatipid sila ng libo-libong peso kaya nananatili silang mayaman. Iniiwasan din ng mga mayayaman ang pagwawaldas ng pera sa mga hindi ginagamit na subscription. Kung ito man ay streaming services, gym membership, magazines, o premium apps, mabilis na naipon ang mga buwanang subscription. Marami sa mga karaniwang tao ang patuloy na nagbabayad para sa mga serbisyo na hindi na nila ginagamit o hindi na nila matandaan kung kailan ito sinubscribe. Para sa mga mayayaman, ay regular na tinitingnan ang kanilang mga statements. Nauunawaan nila kahit 100 or 200 pesos ang mga buwan ng bayan, malaki ang epekto nito sa katagalan. Mas pipiliin nilang gastusin ang kanilang pera sa mga bagay na talagang ginagamit at pinahalagahan nila. Isa pang gastos na iniiwasan ng mga mayayaman ay ang madalas na pagkain sa mga mamahaling restaurant. Maaring mukhang hindi ka panipaniwala dahil madaling mong maisip na ang mga mayayaman ay laging kumakain sa mga mamahaling lugar. Ngunit marami sa kanila ang madalas magluto sa bahay o pumili ng mga simpleng abot-kayang restaurant. Ang pagkain sa mga high-end restaurant ay mahal. Alam ng mga mayayaman na ang pagluto sa bahay ay mas masustansya, mas mura at kasing saya ng pagkain sa labas. Hindi ibig sabihin nito na hindi na sila kumakain sa labas. Bilipili lang nilang balansehin ang marangya at praktikalidad sa halip na ubusin ang pera nila araw-araw. Iniiwasan din ng mga mayayaman ang hindi kinakailangang upgrade sa kanilang mga bahay. Halimbawa, ang pagre-renovate ng kusina, banyo o interior bawat ilang taon upang makasunod sa mga uso ay bihirang gawin ng mga tao na tunay na pinahalagan ang financial stability. Gumagawa sila ng home improvements para sa mga functional na dahilan, hindi para lang sumunod sa uso o magpakitang gilas. Ang mga mahal na upgrades sa bahay, bihirang magdagdag ng pantay na halaga kapag panahon na ng pagbebenta. Alam ng mga mayayaman na ang paglalagay ng labis na pera sa mga kosmetikong pagbabago ay hindi laging magbabayad sa katagalan, kaya iniiwan nila ito. Isa pang malaking pagwawaldas na iniwasan ng mga mayayaman ay ang pagsusugal o mapanganib na mga investment. Maaring isipin mo na ang mga mayayaman ay hindi tatamarin sa kaunting panganib, ngunit ang mga mayayaman ay maingat na pinoprotektahan ang kanilang mga pinansyal. Iniiwasan nila ang mga casino, lottery o iba pang mga pagsusugal dahil ang mga ito ay laban sa kanilang pagyaman. Mas gusto nilang mag-invest sa mga kalkuladong investments kung saan ang panganib ay maingat na binabalansi at nauunawaan. Sa halip na magsugal para sa mabilis na saya, maingat nilang ini-invest ang kanilang pera sa mga maaasahang asset tulad ng mga stocks, real estate o negosyo na steady ang paglago. Panghuli, ang mga mayayaman ay bihirang magpahiram ng pera ng basta-basta sa mga kaibigan at pamilya. Hindi ibig sabihin na mga kuripot talaga sila. Alam lang nila na ang paghalo ng pera at personal na relasyon ay maaring magdulot ng komplikasyon. Ang pagpapahiram ng pera na informal ay kadalasang nagiging sanhi ng hindi pagkakaintindihan, strained relationships o hindi nabayarang utang. Sa halip, kadalasan nilang pinanatili ang tulong pinansyal na formal o nag-alok ng suporta sa mga paraan na hindi direktang nakakasangkot ang pagpapahiram ng pera. Nauunawaan nila na maaring magkakomplikado ang pera sa mga relasyon, kaya prinoprotektahan nila ang kanilang yaman at pagkakaibigan sa pamamagitan ng pagtakda ng malinaw na mga hangganan. Mas pinipili nilang panatilihin ang pera sa kanilang mga bulsa at pinili ng maingat kung kailan gagastos at kailan mag-ipon. Iniiwasan nila ang mga karaniwang patibong ng pera tulad ng mamahaling sasakyan, bagong gadgets bawat taon, designer na damit, impulsive na pagbili, hindi ka na kailangan subscription, mamahaling restaurant, upgrade sa bahay, pagsusugal, mga marangyang bakasyon, pagpapahiram ng pera, at mataas na interes sa utang.
Hindi mo kailangan maging mayaman upang mag-adapt ng mga habits na ito. Kahit maliit na pagbabago ay makakatulong sa iyong pag-ipon. At sa huli, kung nagsisimula kang mag-isip ng maingat kung saan napupunta ang iyong pera, maaari mo makita ang iyong sarili na mas umuunlad din sa buhay. Salamat sa panonood at kung nagustuhan mo ang ideyang ito at gusto mo pa ng mga simpleng paraan upang mapakinabangan ang iyong pera, mangyaring i-like, i-subscribe ang channel na ito. Tandaan, hindi ito tungkol sa kung magkano ang kinikita mo, kundi kung paano mo inaayos at ginagastos ang iyong pera. Maging maingat, maging matalino at maging money-wise Pinoy.